Kagaya ng sinasabi ko paulit-ulit kong binabanggit sa inyo 'to, humihingi na kayo ng 5 minutong pangsariling kahilingan at humingi na rin kayo 5 minuto pangsariling kapatawaran. Mahal kong Juan, sa kabila ng aking mga paalala, dahilan sa aking pangangambang hindi mo na makakayanan pa, naiintindihan ko ang iyong panata. Sa lahat ng itinuro ni Tisoy, sa panata mong yan ako sumasang-ayon. Madami din tayong natutunan kay Tisoy. Di natin yun mapagkakaila. Malay ko din ba na meron pala siyang hindi magagandang mga balak sa atin. Pero kalimutan na natin yun. Napatawad ko na siya. Sa bagay, hindi ba pagpapatawad ang isa sa mga rason sa iyong pagpepenitensya? Pero minsan, madalas sumagi sa aking isipan, ano pa nga ba ang iyong mga pinagsisisihan? Sa bawat estasyon ba ng pabasa ay ibinubulong mo ang sa tingin mo'y hindi ko mapapatawad mong mga kasalanan? Sa bawat palo ba sa'yo ni Totoy ay nananamnam mo ang sakit na hindi mo sadyang nagpaluha sa akin? Sa bawat gapang at pagdapa mo ba ay nagugunita mo ang bawat gapang at pagkakadapa mo din sa buhay? Si Totoy nga pala, nais daw niyang maging magtatatak at nais din niyang matutunan ang pagsugat sa likuran ng mga tulad mo. Mas madugo daw, mas mainam. Pinagmamalaki niya ito, pati na din sa mga kalaro niyang sumusunod sa tuwing daraan kang pasan-pasan ang mabigat mong krus. Hindi man niya naiintindihan ang malalim na esensya ng iyong panata. Nabibigyan naman siya ng mga rason upang may maipagmalaki. Napadaan ka ba sa may estasyon dito sa atin? Nakita mo ba si pare na tatakbo daw muli sa susunod na eleksyon? Kasama niya si Mare. Nako, ayun. May daladalang mga biskwit at arroz caldo at nilagang mga itlog para sa lahat. Ayun, at nilupong sila ng mga taong umaasang may biyaya pa silang hatid. Malaki na pala yung inaanak mo no? Siya din daw ay napupusuan nilang maging leader natin balang araw. Alalang-alala ko pa, nung araw, noong nakakasama mo pa si pare sa tuwing nagpepenitensya kayo. Alalang-alala kami ni Mare, pero naiintindihan namin kayo sa inyong mga panata. Si pare, hindi na sumasama sa inyong naging panata. Nako, nakakatuwa nga ang kwentuhan namin ni Mare kagabi. Sabi niya, kung magpepenitensya daw muli si pare, dapat madaming alalay. May tagapayong, tagapaypay, at magbabayad daw sila sa kung sinong papasan sa krus ni pare. Magdadala daw sila ng madaming inuming pampawi sa init. At syempre, imbes na maglakad, sa taas sila ng bago at magara nilang sasakyan. At di na niya tatakpan pa ang kanyang mukha para maalala siya ng lahat. Nakakatawa din tong si Mare, no? Palabiro pa din. Siguro silang tulad nila Mare at pare na mga pinagpala ay wala ng mga pinagsisisihan. Maaaring napatawad na sila sa kanilang mga pagkakasala kaya lubos ang mga biyayang nasa sa kanila ngayon. Nabili na din pala nila yung lupa sa bukana ng baryo natin. Yung inumpisahan ng bakuran sa may kanto. Parang kailan lang, magbabarkada lang tayo noong araw. Buti nga naaalala ko ni Mare kagabi. Akala ko nakalimot na siya. Moderno na din ang mga sinakulo. Maganda ang tunog ng mga speaker na bigay daw ng negosyanteng may mga pagawaan sa bayan. Malago daw ang mga negosyo nun at malapit siya kay Father. Kaya hiling ni Father ay ipagdasal natin siya palagi. Siya din ang nagpagawa ng mga upuan sa simbahan. May kakayanan siyang bilhin ang kabanalan. Madaming nagbago. Pati nga ang pag-awit sa libro ay ayon na din sa mga makabagong awit na nadidinig natin na ipinapatugtog ng mga bata sa kapitbahay. Mabilis ang panahon at nagiging moderno na ang lahat. Pero hindi pa din nagbabago ang iyong panata.
Bigla tuloy ako napaisip, hindi kaya ang panata ay para sa tulad na lang nating mahihirap? Hindi na bago ang panata mo, Juan. Dahil hindi ba nababago ang iyong mga pasanin? Patawarin mo ako sa mga sumasagi sa aking isipan ngayon. Hindi ba panata ang walang katapusang paghihirap na nadadanasan natin araw-araw? Hindi ba penitensya din ang pagpila natin sa bawat bigayan ng ayuda o anumang libreng mga serbisyong ating inaasahan? Hindi ba mas masakit pa sa palo ang hapdi ng gutom na sikmura? Halos lumuhod din tayo kay Puraw sa tuwing nakikiusap tayo na taasan niya ang pagbili sa ating mga ani na dugo at pawis ang puhunan. Pabigat ng krus ang ating mga pinagkakautangan. Pawang penitensya ang buhay natin, Juan. Pawang mahaba at walang katapusang penitensya. Kung kasama ang paghiling sa iyong panata, maaari mo bang isama ang pagbaba ng presyo ng mga bilihin? Maaari mo bang ipanalangin na mabawasan man lang ang mga hidwaan na nangyayari sa ating mga paligid? Maaari mo din bang isangguni sa itaas kung paano mo matitigilan ang depensa mong adiksyon sa mundong madalas mong masambit ay hindi nagiging patas para sa atin? Ipanalangin mo na din na maging patas ang mga karapatan at oportunidad. Hilingin mo ang tunay na mga lider na gagabay sa atin na hindi pagsasamantalahan ang katotohanang nababayaran ng ating mga dangal dulot ng kahirapan. Hilingin mo na mas maganda na ang mundo para kina Totoy. Nirerespeto ko ang iyong mga pananaw, pero sana, sa pasakit mong daladala ngayon, mawala na din ang galit sa iyong dibdib. Naway maibsan na ang bigat na mga pilit mong kinakalimutan. May isa pang rason ang iyong panata. Sa gilid ng pagod na pagod mo ng mukha, malinaw kong nakikita na nagpapasalamat ka. Sapagkat lulan ng lahat ng iyong pasanin, ang lahat ng iyong mga minamahal na patuloy na nananalangin, na mabigyan ka lagi ng nag-iiba yung lakas at taimtim na pananampalataya. Napapangiti ka pa din ng pag-asa at magaganda mong alaala. Pinapaalala ko sa iyo muli, paulit-ulit kitang papatawarin, sapagkat alam kong nasa puso mo at sa iyong panata ang unti-unti mong pagtaguyod at paghangad na maitaas mo ang antas ng ating buhay. Alam mo, napatawad na kita sa lahat ng iyong pagkakamali. Kahit paulit-ulit man, ay paulit-ulit din kitang pinatawad. At alam kong naiintindihan ka at napapatawad ka din ng langit. Ingat, nagmamahal, Pilipina.